Ang Grand Premiere Night ng My Love Will Make You Disappear ay isang star-studded event na puno ng kilig at kasiyahan. Pinangunahan ni Kim Chiu at Paolo Abilino ang premiere na naganap sa Cinema 3 sa SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Ilan sa mga celebrity dumalo ay mga former housemate ng Pinoy Big Brother Gene 11 host ng It's Showtime at mga malalapit na kaibigan ni Kim tulad ni Bella Padilla at Angelica Panganiban. Hindi nga binigo ng dalawa ang kanilang mga tagahanga at mga bisita dahil sa kanilang nakakakilig na mga eksena, pati na rin ang mga mahusay nilang pagganap sa pelikula. Pinuri ng mga fans ang stunning cinematography ng pelikula at ang mahusay na direksyon ni Direk Chad Vidanes na ito ang kanyang unang pagkakataon na mag-direct ng pelikula. Pagkatapos ng screening, tumanggap ng standing ovation at malakas na sigawan ang buong cast at production team. Kitang-kita ang kasiyahan sa mukha ni Kim at Paolo. Shout out to my glam team. Things of the night tayo. Let's go! And syempre, ang Herman Moreno Power Tandem with David. So we're very, very grateful and thankful to Kim and Star Wars, to Jimmy, to Sparkle, and to our fans. Barbie, anong feeling mo na tuloy-tuloy yung pagiging, yung may pagtanggap ng tao talaga sa Barbie? Ay, nako, grabe. Sobrang nakakataba po ng puso dahil ramdam na ramdam po namin ni David ang pagmamahal nila, especially sa social media, and whenever we have separate shows or events, ramdam mo talaga yung pagmamahal nila kasi napupunta talaga sila to support. So maraming salamat po. Sana po ay huwag kayong magsawang suporta dahil marami pa po kami gagawin para sa inyo. Kamusta yung samahan nyo ngayon ni David? Mas lumalalim ba habang tumatagal? Mas nakikilala nyo isa't isa? Opo, yes, opo. Mas naging close po kami ni David ngayon. But syempre parehas busy siya sa businesses, ako with my my projects, ganyan. Pero yes, oo. He's a really nice guy. He's a good friend of mine. Maraming mga fans ang umaasa. Syempre, definitely yung mga solid Barja talaga ngayon na malaya ka na at binata siya. Malaya siya na. Galing ka mo nakaasa. Anong feeling mo na ang daming umaasa na always sa isang relasyon na para maging kayo talaga? Ano lang ang reaction about that? Sa mga fans? Well, siguro po, siguro ganun ka-effective yung tandem namin na may ganung hopes. So, thank you so much po sa support na po ninyo. Talagang ganun. Salamat. Maraming salamat. Thank you so much. Thank you po. Ano ba project mo ngayon? Ano project mo? May upcoming project po ako, new primetime show, and then I have 3 movies afterwards. Talaga? Anong feeling na ganun ka-busy tayo 2025? Kailangan, oo. Kailangan natin kumayod, di ba? So, I'm very, very thankful and grateful dahil busy tayo. Last na lang, are you ready for a relationship o sakasakali may kumatok? For a relationship? Kung kakatok sa puso mo ngayon? Well, I'm so happy to be in a relationship with myself right now. I'm getting to know myself more, and I love that about me. Parang ang dami ko na-discover ng mga bagong bagay tungkol sa akin. Kaya ko palang tumakbo. Kaya ko palang maging morning person. Okay. So yun, I'm falling in love with myself every day. Nakabayaan ba yun dati? Na medyo nakalimutan nung... Hindi ako morning person dati. Oo. Tsaka wala akong masyadong exercise dati. Ngayon tumatakbo na. Sali ka sa fan run nito ni Yes. I will be there for sure. 27 po. Okay. Ay, bagay na plano sa Holy Week. Ano po? Plano sa Holy Week. Ang plano ko po sa Holy Week, ang plano, April. Okay. Sige, gagawa tayo ng plano. Oo nga, no? Okay, oo nga, no? Sige, gagawa tayo ng plano. Pabalikan ko po kayo dyan. Barbie, ano pong masasabi niyo sa mga supporter niyo nag-aabang ng movie niyo ni David? Ay, wow. Well, sobrang nagpapasalamat kami dahil hindi talaga sila umalis sa tabi namin at palagi silang nandyan to support us. And so, yan, mahal-mahal po namin kayo. Di ba kayo nagkita ulit ni Jack Roberto after the breakup? I don't remember po eh. Dennis wala, hindi ka nakita. Dennis ang daya mo. Ang dami po kasing tao doon, actually, sa totoo lang. Kung given a chance na magkita kayo, babatiin mo naman. Of course, why not? Oo, lahat naman, alam niyo naman, kahit naman sino pinabati. So, walang sama na loob, walang tampo, wala naman? Wala namang dapat ikatampo. Barbie, isang tanong na lang. At this point of your life, ikaw ba naiisip mo na bumukod na rin, magkaroon ka ng sarili mong tirahan?
Di ba parang dagdag bayarin pa yun, ma? Totoo ka naman, anak, ma'am. Diba? Susulitin ko muna yung bahay ko, diba? Makapatayo lang, diba? Sulitin muna natin. So, enjoy ka naman. Enjoy naman tayo. Okay, maraming salamat sa'yo. Congratulations. Ang issue ng relasyon ni Barbie Fortesa at David Yucaco ay isang magandang halimbawa ng kung paano ang mga personal na buhay ng mga celebrity ay palaging tinititigan ng publiko at media. Habang ang kanilang samahan ay nagpapakita ng magandang chemistry at pagkakaibigan, may mga pagkakataon din na nauurong ang ibang tao na magbigay ng judgment, lalo na kung hindi pa ito opisyal na pinapalawig bilang isang seryosong relasyon. Kung titingnan, magandang bagay na nakita natin ang kanilang patuloy na pagtangkilik sa isa't isa at kung anuman ang kanilang nararamdaman o plano sa hinaharap. Mahalaga na binibigyan nila ng tamang oras at espasyo ang kanilang relasyon. Ang pagsasabi ng publiko ng kanilang opinyon ay normal, ngunit sa bandang huli, nasa kanila pa rin ang desisyon kung ano ang pinakamainam para sa kanila at kung ito ba ay magtuloy-tuloy sa isang romantikong relasyon o hindi. Para sa akin, mahalaga ang respeto sa mga desisyon ng bawat isa at ang pagtutok sa kung paano nila pinapahalagahan ang kanilang sarili at ang kanilang relasyon sa trabaho at personal na buhay. Hindi kailangang magmadali at mabuting hayaang mag-evolve ang kanilang relasyon ng natural. Kung titingnan, may ilang aspeto na pwedeng idagdag sa balitang ito na makakatulong sa pagpapalawak ng perspektibo tungkol sa relasyon ni Barbie Fortesa at David Yucaco. Una, importante ring isama ang konteksto ng kanilang mga career bilang mga artista. Dahil parehong sikat sila at madalas makita sa telebisyon at pelikula, ang bawat hakbang nila, lalo na ang mga ugnayan nila sa isa't isa, ay nagiging usap-usapan sa publiko. Hindi rin maiiwasan na maging bahagi ng kanilang trabaho ang pagiging public figure, kaya't ang bawat interaksyon nila, kahit na simpleng pagkakaibigan, ay agad na binibigyan ng interpretasyon ng mga fans at media. Pangalawa, kahit na may mga naghihintay na posibleng maging seryoso ang kanilang samahan, mas maganda rin na respetuhin ang kanilang oras at proseso. Bawat relasyon, lalo na ang nagsisimula pa lamang, ay may kanya-kanyang pace. Ang mga pagkakaibigan tulad ng sa kanila ay maaring magbukas ng mga pagkakataon na magtaglay ng mas malalim na koneksyon sa hinaharap. Pero hindi ito nangangahulugang kailangang magmadali. Ang pagiging open sa mga posibilidad at hindi pagbibigay ng proseso sa isa't isa ay isang magandang approach sa pagpapalago ng isang relasyon. Isang bagay pa na maaring idagdag ay ang papel ng kanilang fans. Ang mga tagahanga ni Barbie at David ay may malaking impluwensya sa kung paano binasa ng publiko ang kanilang samahan. Habang makikita natin ang positive energy mula sa mga fans na sumusuporta, may mga pagkakataon din na maaaring magkaroon ng hindi pagkakaintindihan o intriga, kaya't maganda na maging maingat sa pagpapakita ng personal na aspeto ng buhay ng mga artista. Sa pangkalahatan, ang mahalaga ay hindi magmadali at hayaang magbukas ang lahat ng natural. Wala namang mali sa pagkakaroon ng malalim na samahan sa trabaho at pagkakaroon ng pagkakaibigan. At kung ito'y mauwi sa isang romantic relationship, natural lang din na magbukas ng bagong yugto sa kanilang buhay.